Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay itong bago pala tayo mag-umpisa ay shout out muna tayo kay Hilmar Padilla, Junre Pasadoble, Arlinda Suyat, Anthony Espinilla, Pipi Bato, Roldan Tumangday, Tropang Mavix champion sa car show, Boss Jumar. Yun na po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ay ganito ang ating ginagawa kung tayo ay magpakilos ng ating mga manok during conditioning po. Napaka-importante po ito mga kaibigan. Kasi sa atin naman, pag sinasabing conditioning mga kaibigan, di naman tayo dyan kasi isa-isa sa atin ay may mga programang sinusunod through social media, through sa mga kaibigan. Ang sa akin lang dito mga kaibigan, sinasabi ko kung ano ang pinaka the best na gawin sa ano po. Kasi itong mag-condition tayo mga kaibigan, magpakilos tayo sa ating manok. Hindi naman ibig sabihin dyan mga kaibigan na pag magkilos tayo ay talagang rigid yung ano talaga, hard ang training ng manok po. Kasi sabi nila, pag umpisa ay napaka-hard, then pataas. Pagdating ng mga 9 days, 10 days, pababa na naman yun, di ba? Ganun lang naman yun. Yun ang pinaka-importante. Pero sa akin mga kaibigan, yung first day mo, pwede namang kahit sa dulo mga kaibigan, pwede namang hindi hard training po, kahit may mga diin kunti, pero pwede namang kahig lang. Yung ano lang mga kaibigan, yung simpleng kahig lang, yung nakagawian lang natin mga kaibigan, yung kahig lang. Yung simple na kahig lang mga kaibigan, pabayaan mo lang manok na siya magkahig po. Kasi maramdaman mo naman yung lakas niya mga kaibigan pag hinawakan mo yung buntot niya po. Yung po yun. At saka gusto medyo lumakas po. Napakasimple lang. May diin lang ng konti, mga kaibigan. Palakarin niya, may diin konti. Tapos, yung pabayaan mo lang yung lakas ng isang manok po na siya ang mag-handle sa sarili niya ang lakas, mga kaibigan. Pakiramdaman mo lang po. Tapos, yan lang naman, mga kaibigan, kahit hindi ka mag-counting, hindi ka mag-ano ng oras, pwede yun. Yun bangga, isang bisis lang po para manok, mga kaibigan, magtanda po. Yun ang pinaka-the-best. Regular lang na kahig mga kaibigan, pwede po yun. At saka, kahit everyday ka namang magkahig, gumising ka ng 4 o'clock in the morning, pailawan mo, siyempre palakad-lakarin mo doon, tapos magkahig ka. Kahit kunti lang mga kaibigan, kahit 6 na bisis, 7 bisis lang, pwede na yun. Kahit ganyan lang mga kaibigan, hanggang sa huli po, hanggang 3 days before the fight mga kaibigan, yun naman. Simple lang kaibigan, at saka huwag nyo lang kaligtaan yung daily rotation. May programa naman kayo dyan. Isa-isa natin, mayroon naman. So sa akin mga kaibigan, pagkatapos mag-training sa kung madaling araw man, kung 6 o'clock in the morning, 5 o'clock, kahit ano na mga kaibigan, depende na lang sa atin. Pero sa akin mga kaibigan, kung mag-training talaga ako, ay talaga maaga tayong gumising ko. 4 o'clock in the morning talaga mga kaibigan. Para pag 6 o'clock, makapahinga ang manok ng konti, tapos makapakain na ng sakto. At saka sa akin mga kaibigan, pagdating ng ganyan, pag 9 o'clock mga kaibigan, i-fly pin ko yan. Napakadali lang po, 30 minutes lang, kunin mo na yun kasi ang manok naman mga kaibigan, pag pabiyaan mo yan sa fly pin, buong araw, nako, yan ang umpisa ng mo mga kaibigan. Talagang may tendency matalo yung manok ko. Depende lang naman sa atin, pero sa akin, ayoko po. Isang oras lang mga kaibigan, to 30 minutes, yun lang. 9 o'clock, tapos kung may running pin ka, lagay mo doon, running pin. Kung wala naman, pwedeng i-cord lang, pabiyaan mo lang doon sa lilim. Pagkahapon mga kaibigan, huwag mo hong kaligtaan na i-scratch box mo yung manok sa oras ng 2 to 3 p.m. sa hapon. Bakit? Lalo na sa baguhan mga kaibigan, hindi nila alam ito na pagdating ng oras na ganyan, 2 o'clock, 3 o'clock sa hapon, ay mag-umpisa na hong magutom yung manok. Kaya kung ilagay mo sa scratch box yan, kahit isang lang ng cracker mga kaibigan, ay talagang hahanapin nila yun. Kay-kaye nila yun, di ba? Yung iba naman, kung wala silang alam dyan, siyempre mag-box sila kahit anong oras. Mag-box naman yan, pero hindi pareha ang lahat ng manok po. May iba na ilagay mo dyan, ay talagang maglublob lang dyan sa scratch box mo. Yan po. Pero pag ikaw ay magpakilos ng manok mga kaibigan, huwag mong kalimutan. Pag umpisa ng training mo, ito lang mo yun, stretching mo yun mga kaibigan para masana yung manok na kung saan ang pinaka niya mga kaibigan sa stretch niya, ay talagang makuha niya po, talagang extended ang palo ng isang manok mga kaibigan. Yun na po, yun ang pinaka-importante. At saka huwag niyong kalimutan talaga mga kaibigan. Ito yung pagkatapos nilang mag-scratch box. Ang iba naman ay umaga,
Pero kailangan nyo po yung, mga kaibigan, yung katska po. Kasi ang manok, pag pumapalo na yan sa iri, nako, kondisyon na po ang manok na yan, mga kaibigan, lalo na pag sinanay mo nung ipaupo yung manok na talagang papaluin nyo rin, papaluin din niya yung manok na ini-exercise mo po. Talagang masanay sila doon, mga kaibigan. Pag ang manok, mga kaibigan, talagang lumilipad, pumapalo na sa iri, kondisyon na yung manok na yan, mga kaibigan. Totoo yan. At saka, ang pinaka-the best na tandaan nyo yan po ay yung tinatawag nilang yung itong tinatawag nila, mga kaibigan, na yung nag-pick na talaga ang isang manok ba, mga kaibigan. Yun ang pinaka-eksakto, yung tinatawag nilang pointing po sa talagang mapuwin to yung manok pagdating sa DO fight, mga kaibigan. Yun ang pinaka-importante. Yun lang naman, mga kaibigan. At saka itong number one, bago ka kahig, mga kaibigan, i-stretching mo muna yung manok mo. Yun talaga. Pagkatapos yan, mga kaibigan, talaga hindi mo kalimutang mag-box mo. 2 o'clock to 3 o'clock. Ang iba naman, umaga. Kasi iba-iba tayo. Pero sa akin, hindi ko na po inaano sa umaga yun kasi mag-training naman tayo, magkahig naman tayo. Ayun ang pinaka-importante po. At saka itong obserba. Obserba talaga, mga kaibigan. Yan talagang susi na makuha mo yung gusto ng manok mo. Na talagang mapuwint ang manok mo. Yan lang naman, kahit mga ulutan, mga kaibigan. Marunong ka lang. Kahit hindi ho masyado diinan mo pagkahig mo, mga kaibigan. Talagang lumalabas yung palo ng isang manok po. Kasi alam nyo na, ang manok naman pag makuha niya o matanggap niya yung daily exercises na binibigay mo, talagang magbunga yun, kaibigan. Talagang may mga muscle na pumuputok talaga yung mga muscle ng isang manok kahit hindi naman masyado diinan sa training, kaibigan. Talagang lumalabas yun kasi alam mo na, yung mga vitamins, yung kinakain nila, lalo na yung mag-scratch siya, may mga stretching ka, tapos may mga kahig ka, talagang lumalabas yung mga muscle doon, kaibigan. Kasi ang mga manok naman, kaibigan, ang napaka-importante, yung para bumulto yung katawan ng isang manok na gumagaan through training po. Totoo yan. At saka wala ho akong ibang masabi dyan, kaibigan, na ang pinaka-importante ko about sa kasi yung mga mayroon naman tayong sa isang programa po sa conditioning, pero ang pinaka-importante talaga, mga kaibigan, itong obserbasyon sa isang manok po na kinokondisyon mo po. Yun lang. Yun ang pinaka-importante, mga kaibigan. Yan lang naman ang ating ginagawa, sinasabi natin. Kasi naman, mga kaibigan, pag ang isang manok mapuwint mo, mahirap talunin po. Hindi naman mahirap, baka ganun din ang kalaban. Ay talagang lumalabas talaga yung mga palo, mga kaibigan, at saka yung manok mo sa mga kaibigan, nakita mo hindi umiilag, pero magtaka ka. Pag ang manok mo ay pointed po, talagang umiilag, mga kaibigan. Totoo yan. Ito'y usapang magmamanok lang. Good morning sa ating lahat po.